Isang napakagandang buhay sa inyo mga utol. Napakatagal ko hindi nakapag-upload ng mga for today's video natin. Kaya ngayong pagbungad ng taon ay ibabahagi ko sa inyo ang huling hirit namin ni Mrs. sa taong 2023. Pupuntahan pala namin dito ang Hidden Paradise na nagngangalang Lusoy Beach Resort. 3 hours and 20 minutes lang ang naka-indicate sa Waze pero mahigit 5 oras namin binaybay ang lugar na ito. Itinuro sa amin ng map ang C6 Road sa Taguig para makatagos papuntang Paranaque hanggang marating namin ang Cavite. At kada pasok namin sa mga bayan-bayan ng Cavite ay sinasalubong kami ng naggagandahang kalsada na punong-puno ng mga ilaw. At bago pa nga kami makarating sa una naming stopover ay hindi namin pinalagpas na pasukin ang kalsadang ito dahil agaw pansin talaga sa dami ng Christmas light decoration ang meron dito. Almost 2 kilometers na kalsada ang haba nito at sa sobrang ganda nga ay mukhang naging pasyalan din ito ng mga tao. Matapos nun ay kumaway na sa amin ang parola ng Tagaytay at dito na muna kami kumain at nagkape. Kinasa ko muna ang mga gamit at pumwesto na din kami dahil inaantok na si Mrs. At nung makasibat na at nakakuha na ng enerhiya sa kape, binaybay na namin ang daan pakaliwa sa arko ng Nasugbu, Batangas. Nakalimutan ko kung anong tawag sa mahabang highway na to pero solid ang experience namin dito. Pumukaw ng atensyon namin dito ang kulay pula na langit na ang dahilan pala ay ang mga ilaw sa ibaba ng bundok na natatakpan ng makapal na hamog. Dito ay hindi ko maipaliwanag yung excitement na nararamdaman ko dahil kakaiba yung vibes. Kami lang kasi ang motor sa kalsada at wala na din masyadong dumadaan. Mahigit 1 oras namin binaybay ang highway na yon at narating na namin ang Lemery, Batangas, kung saan dinaos namin ang pangalawa naming stopover. Dumaan ang ilang minuto at kami ay sumibat na. At nagulat ako nang makita ko ang legendary Red Horse statue na akala ko ay matatagpuan lang sa Pami, Laguna. Pero meron din pala nito sa Lemery, Batangas. Angas, 'di ba? At biglang gumaan ang pakiramdam ko nung nakita ko yung red pin sa waist namin. Tanaw ko na kasi yung location at dahil sa wakas, mailalapat ko na din yung likod kong sobrang ngalay na ngalay na. Pero pagpasok namin dito sa bayan ng Banoyo ay nag-iba ang ihip ng hangin. Naging trailing ang biyahe namin dito dahil sa nakakatakot na kalsada na binabaybay namin. Hindi ko alam kung ito lang ang tanging daanan para mapuntahan ang lugar na to pero dito kasi kami itinuro ni Google. Daming tumatakbo sa isip ko habang tumatakbo kami. Buti na lang hindi napapagod si Mrs. mag-joke at mangmasahe. Biruin mo meron pa kaming overlooking na natigilan, ibig sabihin sobrang taas na pala ng inakyat namin. Almost 1 hour nakaangat ang mga balahibo namin at sa wakas andito na din kami. Nailapat na namin ang aming mga likod bagamat ako ay hindi dinapukan ng antok at sinalubong ko na lang ang umaga ng mapayapa at kalmado. Laking pasasalamat ko dahil sa tagal ng tinakbo ng 2023 ay sa wakas, nakalanghap din ako ng sariwang hangin. Bugbog sa alikabok at pulbos ng simento ang baga ko kaya hindi ko na pinalagpas ang bawat pagkakataon na naandito ko. Pinahalagahan ko ang bawat sulok ng tanawin at kinausap ang sarili pero hindi ko na ibabahagi pa sa inyo kung ano yung napag-usapan namin. Gasolina lang naman yun para umandar pa ang utak na may kargang heavy traffic. Nagdasal, nagpasalamat at humingi ng tawad. Good deal din yung ganitong klase ng karanasan. Makikipagbato-bato ka sa katawan mo kung pipiliin mo bang matulog o danasin ang ganitong klaseng buenas na nararanasan lang ng nasa pasarapan na ng buhay. Ibahin lang natin ang bahagya dahil habang dinadama ko ang buhangin at maligamgam na tubig ng dagat ay nakakita ako ng 2 uri ng nilalang na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Baka alam nyo kung ano itong mga to, paki-comment, paki-usap. Kakaibang uri ng crab at parang sea cucumber na flat, naghahabulan na parang gustong saktan yung crab pero ang galing. Na-appreciate yung ginagawa nila dahil naaaliw ako ng kapiraso. Matapos kong laruin ang sarili ay inumpisahan ko ng ilatag ang bangkuan na sobrang hiwaga dahil may kapangyarihan itong baguhin ang isip mo kahit sa kubeta mo pa ito ilatag. Biro lang. Relaxing kasi to at pasok to sa mga lugar na talaga namang kaakit-akit. Sasabayan mo pa ng kape at gigisingin mo pa ang nakangangamong asawa dahil sa sarap ng tulog. May baon pang toasted bread dyan. Tara, almusal tayo. At nung naubos namin ang isang pakete ng toasted bread na yun dahil sa sobrang gutom,
pupunta muna kami sa palengke kahit wala pa akong tulog. Sabi nung caretaker ng resort, 5 minutes lang daw pag nagmotor papunta dun. Pero scam pala. Isang buong bundok ang biniyahin namin para marating namin yung pamilihan dito. At malamang sa malamang kung nilakad namin to ay kinaumagahan na ang balik namin. Isipin nyo naman, naabot namin yung overlooking at naging patag sa taas yung kalsada tapos ngayon pababa na kami. Hindi kami na-inform ni ating caretaker na sa daungan pala ng barko ang talipapa. Talipapa pa lang yan mga utol. Diretso pa daw yung palengke pero okay na kami dito. Umiskor kami ng buntot ng mahi-mahi, tahong at similya ng tawilis daw, sabi ni ating tindera. Habang kami ay pabalik, ramdam na ramdam ko na ang gutom at tinigilan ko ang puno ng chiko na punong-puno ng bunga pero wala namang hinog. Ayaw din ako pakuhain ni Mrs. dahil baka daw maingkanto pa kami. Pero oo nga no, medyo scary din. Baka mamaya sa sokmed lang namin napapanood pero biglang mangyari din sa amin. At nang makatawid ulit ng bundok, nandito na kami sa resort. Dali-dali kong hinanda ang mga pagkain dahil nag-aaway-away na talaga yung bituka ko sa tiyan. Sobrang namiss ko din mag-vlog ng luto content kaya isasabay ko na din dito para kahit papaano ay meron pa din kayong makuha na idea pag magbabakasyon kayo. Matik ihaw pala ang gagawin ko sa buntot ng mahi-mahi at hiniwaan ko ito para pumasok sa karne ng isda yung pangpalasa na nilagay ko. Hotdog at ilang pirasong tahong ang isinabay ko sa pag-ihaw. Habang nakasalang ang isda, kinuha ko na ang similya ng tawilis at kikilawan ko na lang ito. Hinugasan ko muna ng maigi para matanggal yung kung ano-anong sabit-sabit na meron dito. Binudburan ko ng luya, sibuyas, kalamansi, siling berde, siling pula, suka, asin at paminta. Sabay ko minekus-mekus at para sumarap palalo ang kain ni Mrs. dahil sa flavor na hatid ng aking mga kamay. At eto na ang pinakahihintay ng tagakain, yung kakain na. Kaya minadali ko na ang pagkuha sa mga putahe dahil mas galit pa sa mga bituka ko sa tiyan ang galit ng asawa ko sa akin. Ang tagal daw at napapagod na daw siyang maghintay. Hinamay ko na at hindi ko na inisip yung init na nararamdaman ng kamay ko dahil mainit pa sa bagong saing na kanin ng ulo ni Mrs. Pero mas nauna pa ako tumikim sa kanya dahil excited ako sa lasa ng mahi-mahi. 5 years ago na kasi nung huli kong natikman to at galing pa sa lip-over ng mga customer namin sa pinapasukan kong trabaho noon. Pero syempre joke lang. Solid yung linamnam, pati balat crispy. Walang tinik at hindi hassle kainin. At para sa kinilaw na similya ng tawilis, tataob ang kalderong may 1 kilong sinaing kahit mag-isa ka lang. Perpekto. Tara manganta! Matapos mabusog, nagkayak trip muna kami para bumaba ang kinain namin. Tindi ng vibes ng food trip namin dun. Biruin mo, nasa tabing dagat ka tapos walang iniisip na problema at kumakain lang ng masarap. Sana bukas ulit. Ganun lang kabilis at uwian na. Sobrang na-appreciate ko yung lugar dahil tahimik at walang masyadong tao. Pero hindi ko makakalimutan dito yung tiwala sa akin ng taong kasama kong bumiyahe at sumugal na umangkas sa akin para makuha namin yung ganitong klase ng happiness. Hanggang sa muli!